Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Goshen PH. Shoutout kay Raimundo Dayundon. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Isang electric light ang biglang umikot, ngunit nawala muli. Sa sumunod na segundo, ang maliit na itim na stick ay biglang tila nagkaroon ng purple-blue luster at biglang tumama muli ng Aaron. Sinusuportahan ko ang iyong kapatid na babae. Sigaw ni Aaron. Ang produktong ito ay parang may malay. Magpapaidlip din ito. Malinaw na nakabantay siya. Bilang isang resulta, maaari itong umatake ng bigla kapag siya ay nakaka-relax na muli, na ginagawang malinaw na imposibleng maiwasan. Sa kabutihang palad, nagmamadali ang Aaron, ngunit pagkatapos ng lahat, ang kanyang depensa ay hindi masyadong maluwag. Habang ang kanyang kaliwang kamay ay maaaring talagang patatagin ang sitwasyon, ang moonwheel na nakatago sa kanyang kanang kamay ay direktang umatake sa kanya sa lugar. Z. Nang muling sumapit ang buwan, biglang bumalot muli ang kulay lila at asol na kuryente sa maliit na itim na patpat. Z. Halos kasabay nito, biglang lumitaw ang kulay ube na kuryente sa maliit na itim na stick at direktang pumutok sa Aaron. Kaya mo ba talagang maglaro ng ganito? Natigilan si Aaron. Inatake niya ito ng apoy. Inatake niya ang sarili ng apoy at inatake ito ng kuryente. Atakihin din kaya niya ang sarili niya ng kuryente. Direktang itinaas ang kanang kamay, naging moonwheel at direktang nilusaw ang kulay lila na kuryenteng inatake nito. Pagkatapos ay umatras si Han Trini at lumipad ng 10-10 metro ang layo, na pinapanatili ang isang ligtas na distansya mula sa maliit na itim na patpat. Siya ay nagmamasid kung ano ang kakaibang maliit na itim na patpat na ito. Kaya niyang paglaruan ang sarili niya ng ganito. Kung gagamitin mo ang kapangyarihan ng kaguluhan para gawin ito, gagamitin din ba nito ang kapangyarihan ng kaguluhan para gawin ito? Habang ang Aaron ay nag-iingat ng isang ligtas na distansya upang obserbahan ito, nanatili din ito sa himpapawid, na parang pinagmamasdan si Hansani gamit ang ulo nito. Ang bawat tao ay may patpat. Tumingin ka sa kaliwa at ako ay tumingin sa kaliwa. Tama ka at tama ako. Ang kapaligiran ay hindi masabi kahihiyan at ang eksena ay hindi masabi kakaiba. Hoy, ano ka ba? Ang Aaron ay naghahanap ng mahabang panahon. Hindi niya alam kung bakit bigla niyang ibinuka ang kanyang bibig at nagtanong patungo sa isang maliit na itim na patpat. Gayunpaman, nang maisip ni Aaron na siya ay hanggal na magtanong sa isang maliit na itim na stick, biglang gumalaw ng kakaiba ang maliit na itim na stick. Nakatayo ito ng tuwid sa gitna ng hangin, tulad ng isang maliit na lalaki na nakatayo doon. Pagkatapos, inikat nito ang katawan sa kaliwa at ang baywang sa kanan. Parang nagpapakita ng muscles sa tapat ng Aaron. Nima, naiintindihan mo ba ako? Nagulat si Aaron sa maliit na itim na stick. Hindi lamang nito naiintindihan, ngunit gumawa din ng mga aksyon upang ipakita ang provocation. Nakakatawa ba yon? Kung tama ang pagkakaalala ni Aaron, noong una siyang nakipag-ugnayan sa maliit na itim na patpat, hindi lamang niya ito pinag-aralan ng mabuti, ngunit hinawakan din niya ang lalaki. Hindi lamang ang material ay karaniwan, ngunit kahit isang maliit na pagbabago ng aura ay hindi umiiral. Ayon sa obserbasyon noong panahong iyon, ito ay talagang ginagamit bilang isang patpat na nasusunog. Halos mabigat ang pakiramdam. Masyadong ordinaryo para maging ordinaryo. Sinong mag-aakala, sa isang iglap, ang mga kalakal na ito ay talagang wow! Bigla, nang madepress ang Aaron, ang maliit na itim na stick ay biglang umayos at tumama sa Aaron na parang arrow sa susunod na segundo. You guy! Napakunot ang noo ni Aaron na may panlulumong sigaw. Kakaiba ang bilis ng maliit na itim na patpat, at maging ang hangin ay tuluyang napunit at hinayla. Gayunpaman, ang hangin sa magkabilang gilid niya ay pula habang nakatutuwang lila at asol.
Dalawang panig. Ang lalaking iyon ay parang ordinaryong jade sword ng Aaron at may dalang maliit na Skyfire Moonwheel. Biglang nakaramdam ng kakaiba at pamilyar si Hansani. Masyadong pamilyar ang lahat, ngunit kakaiba ang pagbabago ng posisyon. Ang tiyuhin mo. Ang mas nakakabaliw kay Aaron ay pakiramdam niya ay ninakaw siya sa oras na ito. Kung ang Aaron ay parang magnanakaw noon, ngayon ay may nakasalubong na magnanakaw. Kung ikukumpara sa pagnanakaw, direktang hinayla ka ng magnanakaw pataas na parang nangongolekta ng lana. Sa harap ng biglaang pag-atake ng mga kalakal, gusto ni Aaron na gamitin ang kanyang lakas para direktang lumaban, ngunit nang talagang gumalaw siya, tila may napansin siyang mali. Lola, ang Skyfire Moonwheel ay kinopya na. Kung gumagamit ka ng iba, ito ba ay gawa ng produktong ito? Nag-alinlangan si Aaron. Nang susugod na sana siya sa harapan niya, sa wakas ay kinagat niya ang kanyang ngipin at dirdiretsong tumalikod. Pinili niyang magtago at umiwas sa kanyang gilid. Sa bilis ng Aaron, natural na hindi ito maiiwasan. Habang bahagyang nakasandal, ang maliit na itim na patpat ay agad na hinaplos ang balikat ni Aaron at diretsyong nilampasan. Ngunit tila napansin din nito na umiwas si Aaron. Halos sa sandaling iyon, nagbigay ito ng sorpresa sa Aaron. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Poof! Kakaibang ingay lang, tapos biglang tumalon yung stick mula sa stick, parang jet fighter, at nag-spray sa mukha ni Aaron. Shit! Nagmura at direktang hinarang ni Han ang mga manipis at sirang bagay na sinabuyan nito ng energy barrier sa kanyang kamay. Hindi lumipad pabalik ang kanyang katawan. Ang isang scholar ay maaaring patayin ngunit hindi mapahiya. Kahit nalihim niyang atakehin ang sarili, talagang pinapahiya nito ang mga tao sa paraan ng kanyang ina. Gayunpaman, nang si Aaron ay sobrang nanlumo, bigla niyang napansin na ang mga berdeng bagay na ito ay sinabugan nito na parang tae. Tuldok, ito ang mga berdeng likido sa lupa. Shit, hindi ba? Sumimangot si Aaron. Natural, hindi niya makakalimutan na siya ay itinapon sa berdeng katas noong una siyang lumabas. Ngayon, pagkatapos na atakehin ang mga kalakal gamit ang Skyfire Moonwheel, maaari na rin nilang gamitin ang Skyfire Moonwheel. Isang kakaibang ideya ang ipinanganak sa isipan ni Aaron. Ganyan ka ba maglaro? Sa pag-iisip nito, direktang binago ni Aaron ang kanyang swerte at hinawakan ang isang maliit na puwersa ng kaguluhan sa kanyang kamay. Sa pagtingin sa maliit na itim na patpat na bumalik mula sa nakaraan, hindi pinili ng Aaron ang depensa sa pagkakataong ito, ngunit kinuha ang inisyatiba upang magmadali, subukan lang. Ang mga salita ay nahulog, ang katawan ni Aaron ay agad na naging hindi mabilang na mga anino, at ang buong espasyo ay nasa lahat ng dako sa daan ng ilang sandali. Huwag banggitin ang maliit na itim na patpat. Kahit na siya ay isang individual sa oras na ito, siya ay malito sa hindi mabilang na natitirang mga anino ng taong ito. Hindi ko alam kung nasaan siya. Biglang, tulad ng maliit na itim na stick ay nakabaon pa rin sa posisyon ng 3,000 Hilaga at South Korea. Ang figure ng 3,000 South Korea ay biglang lumitaw sa tabi ng maliit na itim na stick at sumugod sa tabi niya. Halatang nanginginig ang maliit na itim na patpat sa kanyang katawan at malamang nagulat ito. Kung tutuusin, ang direksyon ng anino ni Aaron ay dapat na nakadirekta sa kanya, ngunit ngayon ay kakaiba na direktang lumapit sa kanya. Nangangahulugan ito na ang bilis ng Aaron ay masyadong mabilis. Ngumiti si Aaron at tinapik ang maliit na itim na patpat na may lakas ng kaguluhan, masyado kang mabagal. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, kalmado siyang lumingon at tumayo sa hangin sa kabilang panig, tahimik na nakatingin sa maliit na itim na patpat. Medyo huminto ang maliit na itim na stick. Sa sumunod na segundo, biglang kumalat ang isang putok ng gas sa buong itim na stick mula sa loob. Ang buong katawan nito ay parang nagninangas na pulbere. Sa isang syua, ang bilis ng mga kalakal ay biglang tumaas ng ilang beses. Kung ang bilis lang ng Aaron ay ang agwat sa pagitan ng mga matatanda at bata kumpara dito, ngayon, ang bilis ng maliliit na sunspot ay hindi masasabing kapareho ng Aaron, ngunit hinding-hindi ito mahuhulog ng labis. Ikaw pare, totoo yan. Nagmukhang frozen din ang Aaron. Gaya ng inaasahan, kahit na ginamit niya ang kapangyarihan ng kaguluhan para harapin ito, gagamitin ito ng taong ito bawat minuto. Ang pakikitungo sa taong ito ay malinaw na hindi kasing simple ng naisip. Ang pag-atake dito sa anumang puwersa ay maa-absorb nito.
Ang pakiramdam na ito ay tulad ng kapag ang isang grupo ng mga tao ay nakikitungo sa Aaron. Kung hindi mo direktang masira ang hanay ng suporta ng pamamaraan ng divine skill ng wuxiang, gaano man karaming mga kasanayan ang para dito, hindi ito pinsala ngunit tulong. Bagaman tiyak na ito ay lubos na naiiba sa wuxiang magic, ang prinsipyo nito ay medyo magkatulad, ngunit ang wuxiang magic ay kinokopya at i-paste, ngunit ito ay ginagamit lamang para sa sarili nitong paggamit. Sa pag-iisip nito, ngumiti si Han Sanyi at humarap sa sprint ng lalaki. Sa pagkakataong ito, hindi na kumilos si Han Sanyi. Nang makitang natigilan si Han Sanyi, ang maliit na itim na stick ay biglang bumagal sa daan, parang kapwa lalaki. Bigla naman itong naging alerto. Natakot ako na kunin ni Han Sanyi ang isang bagay upang patayin ito, ngunit sa sumunod na segundo, tila natukoy na ang Aaron ay hindi maglalagay ng anumang banta sa kanya, ang kanyang katawan ay biglang yumuko sa kaliwa at umiikot sa kanan. Tulad ng mga kalamnan ng tao, Aaron ngumiti ng mapang-asar, na medyo kawili-wili. Ang produktong ito ay medyo magnanakaw ng manok. Hindi ko maiwasang malaman kung paano ko pipigilan ang sarili ko na maging hin. Kasabay nito, alam ko rin kung paano pukawin ang galit ni Aaron sa ganitong paraan, upang makamit ang layunin ng pag-atake sa puso. Kawili-wili, malamig na ngumiti si Aaron, matapos ipakita ang maliit na itim na stick. Bigla itong bibilis at direktang aatake sa susunod na segundo, ngunit halos ilang araw bago papalapit ang maliit na itim na patpat, biglang ginalaw ni Aaron ang kanyang kamay at direktang naglabas ng malaking palakol. Nang makita ng maliit na itim na patpat ang bagay na iyon, agad siyang natakot at kinailangan niyang tumalikod at tumakbo. Storytelling channel sa YouTube. Pupuntahan ko ang tito mo. Habang sumisigaw si Han Sanyi, biglang naputol ang palakol ni Pango. Bang! Ang maliit na itim na stick ay gustong tumalikod at tumakbo, ngunit paano siya magkakaroon ng oras sa ganoong kalapit na kapaligiran? Sa malutong na tunog sa oras, ang mga kalakal ay direktang tinamaan ng palakol. Ngumiti si Han Sanyi at biglang gumalaw sa kanyang kamay. Direkta niyang iniligtas ang maliit na itim na patpat sa hangin, at pagkatapos ay hinawakan ito pabalik sa kanyang kamay. Gamit ang isang backhand axe, muli niya itong pinutol sa dingding ng karne. Natanggap ni Han Sanyi ang kanyang kakayahan at ligtas na umupo sa hawakan ng palakol ni Pango. Tulad ng dalawang gisantes ng itim na patpat, katulad ng nakita ko ngayon, dumampi ang kamay ng kaunting gas at inilibot ang maliit na itim na patpat. Nagulat din ito nang makitang ang maliit na itim na patpat ay wala kahit kaunting aura. Kakaiba yon. Huling segundo, matingkad din ito, napakabangis, ngunit kasing espiritual din ng mga tao. Ngunit sa isang kisap mata, ang mga paninda ay biglang parang basura, wala. Kalokohan yan, di ba? Magpanggap na patay. Bahagyang sumimangot si Aaron. Nang igagalaw na niya ito, natigilan siya nang makitang sa dulo ng stick ay may tumutulo mula roon at unti-unting tumutulo ang malabong berdeng likido. Sa isang sulyap, ito ay talagang tulad ng isang pinatay, na nagdurugo ng huling piraso ng dugo. Kung ito ay naglalaro ng patay, ang Aaron ay talagang kailangang ipagmalaki na ang maliit na sample na ito ay may kakayahang umarte. Bagaman hindi ito tao, ito ay mas mahusay kaysa sa tao. Sige, huwag kang magpanggap. Kung gusto mong magpanggap ulit, hindi ako magalang. Sabi ni Aaron, hawak ito sa ilalim ng palakol na rin. Gayunpaman, pagkatapos ng mahabang panahon ng paghahambing, ang maliit na itim na patpat ay wala pa ring reaksyon, na ginawang talagang hanggal si Han Sanyi. Pinatay ba talaga siya ng palakol ni Pango? Isipin mo ito, tila hindi inaalis ang posibilidad na ito. Bagamat medyo kakaiba ang maliit na itim na patpat na ito, talagang napakabuli nito para sa hari ng lahat ng armas, gaya ng nakasabit na sinaunang palakol. Bagamat halos hubad na rin ang palakol ni Pango gaya ngayon, may kasabihan na ang payat na kamelyo ay mas malaki pa sa kabayo. Gayunpaman, tiyak na dahil sa kakaibang estado at puwersa ng Pango-axe na maaaring talunin siya ng Aaron nang hindi gumagamit ng anumang enerhiya upang maiwasang masipsip nito. Kung mamamatay ka talaga, sige, ibabalik kita sa storage space. Nahulog ang mga salita, itinaas ni Aaron ang kanyang kamay at gustong kumilos. Ngunit halos sa oras na ito, bahagyang gumalaw ang maliit na itim na patpat. Bagamat ito ay napakabanayad, ito ay sapat na upang makuha ang Aaron. Ang mga kalakal ay nagpapanggap na patay. Gayunpaman, ang malapit na pakikipag-ugnayan ay malinaw na ginawang mas interesado si Aaron tungkol sa bagay na ito sa halip na magalit.
Ito ay walang mga katangian sa buhay, kaya pabayaan ang mga tao. Kahit na hindi ito karapat-dapat sa isang halimaw, walang tunay na pagbabago-bago ng enerhiya sa mga tauhan. Sa makatuwid, hindi ito maaaring maging anumang espiritu ng tul o kaluluwa ng tebak. Ito ay isang simpleng itim na patpat. Kahit na hindi ko alam kung ano ang material, ang texture ay isang napaka-ordinaryong itim na mahabang stick. Ngunit ito ay isang simple at dalisay na bagay, ngunit mayroon itong kakayahan at pag-uugali na hindi maisip ng mga ordinaryong tao. Kung hindi ito nakita ni Aaron ng sarili niyang mga mata, hindi rin siya maniniwala na maaaring may ganoong bagay sa mundo. Ano ka ba? Hindi napigilan ni Aaron na sumimangot. Nagtanong, ngunit hindi ito sumasalamin sa lahat. Ang Aaron ay natural na ayaw. Puno siya ng curiosity. Paano niya ito maaalis? Patuloy niya. At ano ang ginagawa mo sa pag-atake sa akin? Shit. If I remember correctly, you belong to me. Mahirap ba? Dahil tinapon kita sa green juice na ito, kaya gumanti sa akin ang anak mo. Ang Aaron ay halatang parang bata na may tandang pananong, naghihintay ng tugon ng bagay. Gayunpaman, ang bagay ay nakahiga pa rin nang hindi gumagalaw sa kamay ni Aaron tulad ng dati. Kahit na ilagay muli ito ng Aaron sa talam ng palakol, ganoon pa mahirap bang magkatotoo? Bigla, nang si Aaron ay sobrang nalilito, ang kanyang mga mata ay biglang nagtagpo muli, akala niya naiintindihan niya. Dahil ba dito? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!